O mga kababayan, naalala nyo pa ba ang tagpong ito? Nung nagbida-bida itong si Laila Saba de Lima sa pagpa-file ng impeachment case laban kay VP Inday Sara, kasama ng aklang taga-akbayan na tabingi ang mukha at yung paring 15 years daw na naging addict mga kababayan. Pistula talagang naging muse itong si Saba sa pagdadala ng impeachment case documents laban kay VP Inday. At ang kanilang ginawang rason mga kababayan ay ang paglustay ng confidential fund ni VP Sara Duterte di umano. At dahil po dito mga kababayan, may nakalkal itong sina Marcoleta dito sa mga kabalustugang ginagawa nitong si Saba noong siya pa ay DOJ Secretary. Yung kasama pa sila ni Ronnie Dayan mga kababayan na napunta-punta pa sila sa Bilibid. Na eto palang si Saba ay mayroon ding 120 million na confidential fund sa loob lamang ng isang taon na walang liquidation. Ay, Diyos mio! Ibig sabihin mga kababayan na walang parang bula, wala pong resibo, wala pong report kung saan pinaggastusan. Kaya na-flag siya ng COA daw mga kababayan. Sabi ni Marcoleta, buti pa nga itong si Sara, yung ginagamit nilang basehan sa impeachment. Cleared po yun ng COA, mayroon na pong report ang COA na walang anomalya sa paggastos si Sara. Pero itong si Saba mga kababayan, na-flagged ng COA. Dahil walang report, walang resibo, hindi alam kung saan nagastos. Panoorin niyo po. Ito yung nakakapanggigilan. Ito hindi nyo na alam. Ngayon lang namin nalaman. Dating senador at DOJ Secretary Laila Saba de Hindi Lima. pa sa senador, naging Justice Secretary siya. Hanggang 2015, di ba? Pero nung i-audit ng COA, 2015. 1 year lang yan mga kababayan ha. A year before election na nanalo si Saba. Nang sabi mga kababayan, ang bintang sa kanya ha. At kaya daw na pinasok ang iba't ibang modus para makalikom ng pondo para sa eleksyon. Yan ang bintang labang kay Saba. At ngayon mga kababayan, may confidential fund na unliquidated na na-flag sa COA. Bakit hindi yan imbestigahan? Annual audit. COA. 91.8 million confidential fund ng DOJ walang disbursement vouchers. 91.1 million na walang disbursement voucher. Tapos mayroon pang isa. Paano mo nidilima yan? 2015 annual audit. 1 year lang yan, 2015 lang yan na report. COA. Madali yan, pupunta kayo. Tapos mayroon pang isa. Sa COA, pwede namin makita po yung 2015 ng Department of Justice. 120 million. 120 million. Unliquidated cash advance. Nag-cash advance pa. For what, Saba? Kinuha na yung mga kababayan na for the future use pa sana. Kinash advance. 120 million. On top of the 90 million mga kababayan. Confidential funds. Unliquidated pa to. Unliquidated. Nasaan napunta yun Saba? Tingnan nyo mga kababayan. Tapos ngayon si VP Inday Sara, mayroong mga resibo, mayroong liquidation, sasampahan ng impeachment. Samantalang iba, may pirma nga, may piatos nga lang sapagkat dahil confidential fund gumagamit yan ng alias mga kababayan at utos po yan ng batas. Pero ito wala Walang resibo. Walang resibo, yun ang mas mabigat. Pero 120 million yung walang resibo, cash advance Tapos mayroon pang 90 million. Grabe. Cash advance. Na-flag yan ng COA mga kababayan ha. Kaya nga pinoint out ng COA na may problema kasi unliquidated cash advance. 120 million. Yun naman confidential funds na walang disbursement vouchers, 91.8 million. Ano sasabihin mo dyan? Ang laki mga kababayan. 91 plus 120. Ang gusto lamang nilang suriin, gusto lang nilang puntiryahin, yung gusto nilang sirain. Yung 400 other offices, libre na. Klarong-klaro mga kababayan, di ba? Ano ka makakagawa ng isang panukalang batas? Na akala mo yun nga ang kanilang tinutuntun. Akala mo yun ang layunin. Kung yung layunin, makagawa tayo ng isang pantay, isang makatotohanan at katanggap-tanggap na panukalang batas, bakit hindi mo i-involve lahat ang merong confidential funds? Pati si Laila Saba de Lima. Bakit ang tinarget mo yung Vice Presidente? Ay, naku, Saba. Kung kakalkalin ng kakalkalin yan mga kababayan, matotrouble niyan si Saba. Humanda ka Saba, ngayon mga kababayan, kinanti niya si VP Sara Duterte Sana mga kababayan, kung gumagamit ng taga ng utak itong si Saba,
Tama na yung kalaban niya si Digong. Ngayon, kinalaban pati si VP Sara na mas matindi mga kababayan. Kalaban na kita hanggang sa hukay. Ganyan na yan sa ba. Tika. Mukhang Politika lang. Marino na marino. Pagkatapos, kunwari, in aid of legislation. Ngayon pala, impeachment. Maski saan mo kwentahin See? Dahil ang mga findings sila doon sa good government daw ng committee mga kababayan, ginagamit ngayon sa impeachment. So, paano ngayon yung manifestong hawak natin ngayon kung napinirmahan ng mga ng House leadership? Manifeste, walang Napirasong kwenta. papel na walang kakwenta-kwenta. Walang kakwenta-kwenta. Paano mo i-describe mo nga ito, Nelson? Baka naman paninindiganan nila dyan. Kung Yun nga ang gusto kong mangyari, pero sana magpalitaw na kayo ng kahit anong aktual na ginagawa ninyo para sa ganon, itong manifestong ito ay nagkakaroon na ng laman. Ang sabi kasi sa manifesto mga kababayan, all out support tayo kay Ngag-Ngag BBM. Tapos, sinabi na ni BBM na, wag nang ituloy ang impeachment si Sara. Hindi nyo susundin. Ibig sabihin, kalokohan lang yung manifesto nyo dahil hindi pala kayo susunod kay Ngag-Ngag. Para nyo na rin sinasabing sinungaling si Bangag. Baka verbo lang. Mga congressman dahil hindi nila sinusunod na parang pautot lang ni Ngag-Ngag yun. Dapat magkatawang ano yan. Yung salita, magkaroon ng gawa. Yun. Hindi puro verbo, hindi ba? Isip-isipin mo. Ulitin natin dyan, ha? Opo, sige. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. The Fellowship of Bangag, mga kababayan. Katapatan. Pinakot talaga sila ng mga bus. Itagalog mo nga ito. Papuntang Malacanang. Isang deklarasyon ng pagkakaisa. Tagalog na yan! Tagalog na po yan ko. Mali. Hindi, English mo. Ibig ko sabihin. actually, may English yan. Nasa English yan Declaration alam mo nga. Kasi actually na, ang original yan ko, nakaliwat talaga sa of English yan. unity. Sa English, sige. Yan, sige na siya. A declaration of unity. Wag mo nang ipa-translate in a Jane kasi susupalpalin din ni Marcoleta yung translation. Katapatan. Nadala na to si Jane dahil minsan mga kababayan hindi tumpak yung translation ni Jane, masupalpal ni Marcoleta. Meron para wag na tayo magkamali. Ayan na English Hindi lumilitaw. Yan. Ayan pala. Yan. Basahin mo. Declaration of English yan. unity, loyalty, and resolve in defense of the nation. At Bangagiti. Mayroon bang declaration of Bangagiti dyan? Sipin mo, unity, Loyalty. loyalty, Lahat na ng mga ititi. and resolve. Opo. Mahina yung salitang. Iba yung paninindig. Sovereignty. Pero yun po ang original na nakaliwat po sa English. In defense of the Defense nation. of the nation. Sige. Napakagandang titulo ito, Jen. Ito ba'y bibiruin Hanggang mo? dyan lang. Baka sasabihin mo sa akin ngayon meron ang nangangalap na pirma na naman. Sana naman, chismis lang yun. Yung nangangalap ng pirma, kung totoo, yung chismis na kung may nakapirma na, yun ang... Actively mga kababayan, ang Makabayan Black nangangalap ng pirma. Ang sabi nila ang dami na doon nilang nakumbinsi. Yun ang wala pa. Kung yung nangangalap ay totoo, talagang Meron na. Talagang wala Nasa itong balita na deklarasyon. Ito yung papel lang ito. Papel lang na walang Mapipilitan kayo kwenta. mag-rally niyan ko. Mapipilitan akong mag-rally nito. Ay, saan ba kayo mag-arali? Kasi sa totoo lang, Magrarally si dapat Marcoleta. nung magsalita ang Pangulo sa pagitan ng paghahayag ng isang opinyon, yun sana yung sentro ng manifesto. Dapat. Yun ang inaasahan ko Hindi Manifesto ang manifeste. Ay, ni isang talata, wala man lang binanggit tungkol sa pahayag ng Pangulo Oo, dahil puro mambubudol mga kababayan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan na etong si Saba ay nagbida-bida sa pag-file ng impeachment laban kay Sara dahil sa confidential fund. Gayong siya naman pala ay mayroong unliquidated. Walang resibo ng mga confidential fund noong siya pa ang DOJ Secretary. Post your comments below.